Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, panoorin po natin itong naging hamon ni Banat Bay kay Maharlika at kay Bagong Lipunan. So bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, pakipindot naman yung subscribe button. Wala naman pong bayad dyan. At the same time, palike na rin po. So konting lambing lang naman po. So pindot na. So ito, panoorin po natin ang hamon ni Banat Bay dito kay Maharlika at kay Bagong Lipunan. So, panoorin po natin. Pero ito, si Maharlika, kung may balls ka talaga, hindi, kasi ikaw na rin naman pinakamatapang na vlogger eh. Sabihin mo na. Kung ano yung sinabi mo kay Glenn Chong, tungkol dito kay Bagong Lipunan, huwag kang magano, tumatahimik ka dyan eh. Etong si Bagong Lipunan, alam mo Maharlika, makinig ka sa akin Maharlika, hindi man ako pabor sa lahat na sinasabi mo dahil tinawag mo kaming kung ano-ano nun. Pero bilib ako sa tapang mo. Ikaw na siguro ang pinakamatapang na nilalang sa buong mundo. Ha? Pero, kung hindi mo kayang sitahin itong si Bagong Lipunan, wala kang pinagkaiba sa iba. Wala ka rin bayag. Kasi itong si Bagong Lipunan, ito bata daw to ni Maharlika. Ito, parehas itong nasa ibang bansa. Ang balita ko, itong si Bagong Lipunan, wala rin sa Pilipinas. So, hindi sila saklaw ng batas nating na libel, kagaya nito ni Maharlika. Kaya kung ano-ano lang yung lumalabas sa mga vlog niya na mga kasinungalingan daw, sabi ni Banat Bay. Kaya ngayong hamon niya rito kay Maharlika is sitahin niya itong bata niyang si Bagong Lipunan dun sa mga inilalabas niyang mga balita sa social media. Kasi unless nagsisinungaling si Glenn Chong, it's time for you to speak up at patigilin ito. Bakit? Bakit kanyo? Kasi itong sumisira, si Bagong Lipunan na sumisira sa mga vloggers, wala nang iba. Etong sumisira. The unity of these vloggers. Hindi man tayo magkakasundo. We are in one direction. We do not hate each other. Kasi nga, we are in one direction. Saan ka nakakita na to si Bagong Lipunan, babanatan niya si Sas, babanatan niya si itong Banateros Brothers, babanatan niya si Glenn Chong. So, isa lang ibig sabihin yan. Talagang wala sa hulog yung mama na yan. Yung mama na yan, yan talaga ang Trojan horse dito sa pinaglala. So, ibig sabihin, itong si Bagong Lipunan is for the views lang talaga to. Para lang makakuha ng maraming views, lahat inaaway niya. So, para lang parang hate views na rin nangyayari rito eh. So, ginagaya niya siguro yung ibang mga vlogger na ginagamit yung hate views para lang kumita ng dito sa social media. Kasi kung ano nga naman, kung ikaw ay makabayan ka para sa bayan yung ginagawa, hindi dapat ganun ang yung magiging diskarte. Dapat tuligsain kung tama yung, kung mali yung kanilang ginagawa at palakpakan. Gaya na sinasabi nga ni Banat Bay, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Yun nga lang, ang mahirap dito kay Bagong Lipunan, lahat na lang ng mga kilalang vloggers, binabanatan niya. Walang pinagkaiba to kay, kay Rendon, di ba, na nagpapaka-toxic para lang makakuha ng views. So, parehas na parehas sila ng diskarte. Ba natin na sama-sama tayo. Ipakita mo ang tapang mo by denouncing itong mamang to. Then, mabibilib talaga ako sa'yo. Ibig sabihin, talaga may bayag ka. Pero kung tatahimik ka lang dito sa issue na to, nilabanan mo lang si Marcos, hindi mo nilabanan yung sumisira sa mga vloggers. Yan o yung sumisira sa mga vloggers eh. Yung mama na yan. Magsalita ka. Kung hindi ka na magsalita, wala ka rin pinagkaiba sa kanya. Yun lang sa akin. Ang problema lang dyan, bata nga yan ni Maharlika. Bakit nga sasawayin yan? Parehas lang naman silang puro hearsay ang kailang mga sources. Di ba, lagi nga sinasabi, puting ahas. Puro ganun eh. Wala naman silang maibigay na ebidensya. So parang nangyayari, sumasakay lang ito sa chismis na pag may narinig, sasabihin, nabigyan ng impormasyon galing doon sa Malacanang ng kanyang puting ahas. Pero ang totoo, nakikirides lang sa mga issue lumalabas ngayon dito sa ating bansa. Ay nako, kaya nga, eto,
para sa mga kababayan natin, anong gagawin natin? Let's start to be active again sa social media. Share the videos. Okay? O, eto baka sabihin nyo, gusto ko i-share nyo yung video ko. Hindi. Maghanap kayo ng iba. I-share nyo yung video ng iba. O gusto ninyo, i-upload nyo to sa sarili ninyo. Di ba? Again, ulitin ko. Baka kasi isipin na ba, nagpapashare lang ako para magkaroon ako ng views. Hindi. Kung gusto ninyo, i-download nyo to. I'm authorizing you to download this. I-upload nyo sa sarili nyong page para kayong kumita. Hindi ako. Ulitin ko yun Hindi ko intensyon na magkaroon ng views. Okay? Salamat sa mga tumutulong, sa mga nagpapakapi dyan. Salamat sa mga nagpapakulay. I appreciate that. Salamat sa mga nanonood at hindi nag-i-skip. I appreciate that. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko na-appreciate yan. Na-appreciate ko yan. Thankful ako dyan. Pero, kung sa tingin ninyo, ayaw nyo kasi ako madagdagan ng views, bahala ko kayo, walang problema. Download nyo to, i-upload nyo sa page ninyo, I'm authorizing you. Ito na, sinasabi ko na sa inyo, hindi na kayo kailangan magpaalam. I'm authorizing you. Kahit si Coach Dada, si Boss Dada, we are authorizing you to use it, spread it like fire. Kasi wala I understand yung iba sa atin medyo hindi makapagsalita. I mean, kinakabahan, o hindi makapagbigay ng expression, o sa tingin nyo, mas naipapaliwanag namin. Kasi kanina kami, lumapit sa akin, sabi niya, paano mo grabe yung paliwanag mo dun sa 51 billion ni Pulong, Sabi ko, hindi ko naman, tapos tinatanong niya pa nga ako, may nag-utos ba sa'yo na ipaliwanag yan? Sabi ko, wala. Talagang ganun lang yung intindi ko. Kaya pinatipaliwanag ko. Diba ho? Yun kung hindi nyo may paliwanag yun, download ninyo, i-share ninyo. O kung ayaw ninyo. Kasi ito, inaakusahan kasi ito ni Bagong Lipunan, itong si Pulong Duterte, na masyadong malaki daw yung nakuwang budget sa Davao. 51 billion nga daw. Yun yung pinakakalat nga kasi ni Bagong Lipunan. Pero hindi naman nila, hindi sila nag-research bakit umabot or kung totoo ba na talagang 51 billion. Kasi doon nga lumalabas na mali yung kanilang inire-report. Siyempre, mas maraming, kung meron silang mga followers, ayun naman napapaniwala nila sa mga kasinungalingan. Kaya nga, kinukorek nga rito ni Banat Bay kung ano yung nangyari talaga o ano yung katotohanan tungkol dun sa sinasabi nilang 51 billion na naging pondo ni Pulong Duterte. So, sa mga hindi nakakalam sino si Pulong Duterte, siya po yung congressman po ng Davao na anak po ni Pangulong Duterte na kapatid ni VP Sara. Kung nahirapan pa kayo, i-share nyo na lang yung video ko. Yun lang po sa akin. Di ba ho? So sa akin lang, yun lang. Kasi hindi kakayanin ni PRR dito na mag-isa. Kailangan niya, live ka rin ba sa FB? Hindi po Sila, lang kasi iba yung gamit ko OBS po, hirap tong OBS. Stream Deck yung nakakapag-live na sabay. So, yun po. So, sana po, panawagan ko. Tapos, hindi lang enough i-share. Maganda, kunwari ng OFW kayo. Kunwari na si Maman sa akin nakatira, migrant, kayo, mga nag-immigrate na kayo doon, ng ibang bansa na kayo, di ba? I-share nyo, itag nyo yung mga kamag-anak nyo, itag nyo yung mga friends nyo. As in tag, yung lumalabas yung, importante yun Kasi talaga makikita nila yun, di ba? Where is Senator Bato? Bakit hindi siya nag-join sa rally? Si Senator Bongo lang. Si Senator... Hindi, alam nyo, may kanya-kanyang reason po yan. Huwag naman natin husgahan kagad sila. Alam naman po natin, Duterte po yan. Huwag natin silang awayin. It's not the time para awayin sila. Tama doon si Banat ba? Hindi na dapat nating questionin sila Senator Bato, sila Robin Padilla. Alam naman natin yan. Lahat yan para kay Pangulong Duterte. Talaga nagkataon lang na talaga hindi sila available sa araw na yun kasi nga biglaan yung naging rally. Kakampi po natin yan. Senator Bato, Robin, kakampi po natin yan. Kaya lang kasi gulatan factor to. This is not planned. Maniwala kayo, hindi ho planado yung sasabihin ni PRRD. Si PRRD kasi, very independent person yan. Hindi yan yung nagtatanong, pag-usapan natin, ito gagawin ko ito. Hindi ganun. Yan nga maganda kay Pangulong Duterte dito. Unpredictable kasi yung kanyang mga kinikilos. Kaya yung mga kalaban niya, hindi mahulaan kung ano ba yung nasa isip niya, ano ba yung plano niya.
biglaan. Kaya nga yung kalaban, hindi nga makagulapay sa kanya. Kumbaga, nabubulaga na lang kung ano yung, sa kanila sila nag-react kapag nakapagbitaw na si Pangulong Duterte ng kanyang ofensa, ng kanyang mga nalalaman. Kaya nga 'di ba, ito nung nangyaring bumitaw na nga si Pangulong Duterte ng kanyang mga nalalaman, walang maisagot ang administrasyong Marcos, 'di ba? Kaya nga hirap na hirap silang intindihin kung paano ba gigibain itong si Pangulong Duterte. So abangan po natin itong mga susunod pang balita ni Banat Bay tungkol dito sa nangyayaring kaguluhan sa ating administrasyong Pangulong Bongbong Marcos. So maraming salamat po.